Naranasan nyo na ba yung hindi ka naman malungkot, pero parang hindi ka rin masaya? Nakakapag-work ka naman, pero feeling mo wala kang nararamdaman? Actually, hindi naman po yan isang uri ng katamaran, or hindi yan isang uri ng kartehan. Isang uri po yan ng mental health condition na hindi alam ng karamihan. And sa video na ito, pag-uusapan natin ang isa sa mga mental health condition na kung tawagin ay emotional numbness. Also sa video na ito, pag-uusapan din po natin kung saan ito nakukuha, ano yung mga warning signs na posibleng meron ka nito, ano yung mga senyales na dapat nagpapatingin ka na sa doktor, and ano yung mga practical tips and mga pwede natin gawin para makaiwas. So bago natin pag-usapan yan, alamin muna natin kung paano nga ba nag-work ang emosyon ng isang tao. So sa katawan po natin, merong dalawang systems. So una, si sympathetic. Si sympathetic, yan po yung responsible para kabahan tayo lagi. Kasi kailangan natin kabahan ng onti, di ba? Kunyari, meron tayong mga kailangan gawin sa school, meron tayong mga performance na maraming tao yung manonood. Kailangan natin kabahan kahit onti lang para maging ready tayo. Kasi kung di tayo kakabahan, hindi tayo magre-ready. Also, si sympathetic, yan din po yung responsible para maging alerto tayo lagi. Of course, kung pupunta tayo sa medyo unfamiliar or hindi kilalang lugar, kailangan natin maging alerto or vigilant para maging ligtas yung ating sarili. Bukod dyan, responsible din po si sympathetic pag tayo ay nagiging excited or pag sobrang saya natin. Pag sobrang saya natin or excited tayo sa isang bagay, kunyari mag-out of town tayo, pupunta tayo sa ibang bansa, sobrang excited, sobrang ina-anticipate natin yung pangyayari na yon. So, kailangan natin yan para maramdaman natin yung happiness na hinahanap natin sa isang bagay. On the other hand, si parasympathetic naman yung pangalawang systems, yan yung kabaliktaran. Kung si sympathetic, lagi tayong alerto, laging kinakabahan, laging excited. Si parasympathetic, ang gusto niya sa katawan natin, dapat kalmado tayo. So parang relax yung katawan, wala masyadong iniisip, sobrang bagal ng paligid. Kailangan din natin yan, syempre para makapag-relax or para makapahinga yung katawan natin and para makapag-isip tayo ng steady or kalmado. Also another difference ng sympathetic tsaka parasympathetic, si sympathetic, lagi tayong tumataas yung ating heart rate. Parang kumakabog lagi yung dibdib natin. And kay parasympathetic naman, sobrang bagal nung kabog ng dibdib natin. At responsible po dyan yung tinatawag na vagus nerve. So later pag-usapan natin yung vagus nerve na yan, isang nerve po yan sa katawan natin na nagko-control kay parasympathetic. Ngayon ang katawan natin, gusto niyan laging balanse. Kahit anong aspect ng pangatawan, binabalanse niya automatically. So si sympathetic tsaka parasympathetic, dapat po lagi ring balanse yan. Kasi kapag sobrang taas ni sympathetic, lagi kang kakabahan or lagi kang alerto. Kahit very familiar yung lugar mo, kahit nasa bahay ka lang, sobrang alerto mo. At lagi ka ring irritable kasi tumataas yung heart rate at tumataas yung sympathetic activity. Pag kay parasympathetic naman, kahit kalmado tayo, kahit relax tayo, masama pa rin pag nasobrahan yan. Kasi kapag mas nangibabaw si parasympathetic, wala ka nang maramdaman. Talagang nabablunt or natatanggal yung emotion mo. At tama po kayo, yan po yung isa sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng tinatawag na emotional numbness. Ang nangyayari, wala ka na maramdaman, naubos na yung emotions mo, hindi mo na alam mararamdaman mo, at parang naging protective mode ka na. Gusto mo na proteksyonan yung emotion mo. Kaya ang nangyayari sa mga taong merong emotional numbness, talagang parang survival mechanism po nila to para hindi na sobrang ma-stress yung katawan nila. Actually, pinoprotektahan nila yung katawan nila nang hindi lang nila nalalaman. Kaso lang yung effect nito, syempre hindi maganda sa pakiramdam kasi ayaw naman natin nang wala tayong pakiramdam eh. Ayaw naman natin nang hindi tayo nalulungkot. Healthy rin naman maging malungkot. Ayaw din natin nang sobrang saya lagi. So dapat balanse. Ngayon kapag may emotional numbness, pwede mag-deteriorate yung katawan. At meron din po yung mga consequences sa kalusugan natin. And later pag-usapan natin yan. So pag-usapan natin kung ano yung mga causes or mga sanhi ng gantong klase ng mental health condition. Unang-una, present po sa ating lahat to, chronic stress. Kapag sinabing chronic stress, chronic is ibig sabihin matagalan. So parang long term, more than 3 months, more than 6 months. Stress is kung ano man yung nagtutulak sa katawan natin na mapagod siya. Either sa trabaho, pwede tayong magkaroon ng burnout na tinatawag pag sobrang daming deadlines, kapag lagi napapagalitan ng mga boss, kapag ang bagal-bagal mo sa work pero binibilisan mo naman pero wala naka-appreciate. Yan po yung mga pwedeng causes ng burnout. Pagdating din po sa pera, of course, ang ating financial status, napakalaking factor po niyan para ma-stress ang isang tao. Ngayon, kapag medyo nagkakaroon ng stressful financial situation, pwede pong maapektuhan yung ating katawan. Balikan ko lang po yung sa burnout. Kapag ito naramdaman nyo na, kung may mga kakilala kayo na parang ganito yung nararamdaman, posible pong malaki ang contribution nito sa pagkakaroon ng emotional numbness. Kunyari si Pedro ay nagtatrabaho siya, kunyari sa opisina. Tapos, more than 3 months, 6 months siyang stress
Sobrang stressful ng environment niya. Ang nangyari sa kanya, para na siyang naging autopilot. Pag sinabing autopilot, pumapasok na siya sa work, magsa-sign in siya, pipirma siya sa attendance, and then magtatrabaho siya buong araw, 8 a.m. to 5 p.m. Pero sa buong araw ng pagtatrabaho niya, para na siya naging robot. Hindi siya nakikipag-usap sa mga katrabaho niya. Kumakain lang siya ng lunchtime, then balik sa trabaho. Then pagka 5 p.m., uuwi na lang siya. And then, uulitin niya yan araw-araw na parang wala nang reason or wala nang ibang purpose yung kanyang buhay. Napakalaking risk factor po nito para sa development ng emotional numbness. Kasi po, parang considered na rin as burnout to kapag naramdaman po ito ng kakilala nyo or kayo mismo. Isa sa mga causes din is yung tinatawag nating anxiety overload. So, yung mga minimal anxiety, normal pa yan, pwede natin yan maramdaman sa pang-araw-araw, pero kung overloaded na tayo ng anxiety, is masama din yan sa ating emotional condition. Pag sinabi po kasing anxiety, ito yung mga nararamdaman natin na para tayong kinakabahan or natatakot or parang nagpipintig yung ating dibdib sa mga situations na hindi pa naman nangyayari or posibleng hindi naman talaga mangyari. Yung mga minimal anxiety, okay lang po yan kung meron talaga kayong mga gagawing performance, kung may mga reporting kayo sa school or sa trabaho, okay lang kabahan ng onte. Kasi nga, sabi ko sa intro ng video, para makapag-ready ka and para magawa mo ng maayos yung responsibility mo. Pero pag sobrang taas na ng anxiety mo, pwede maapektuhan ng iyong emotions. Next is of course, hormonal problem. So, paborito po natin pag-usapan yung mga hormonal problem kasi very important po yan sa katawan ng lalaki at sa babae. Again, ang lalaki po, meron po silang testosterone, mga androgen na dapat balanse lagi. Sa mga kababaihan naman, merong estrogen, progesterone, and minimal testosterone. Also, aside from that, meron din tayong mga thyroid hormones at iba-iba pang hormones sa katawan. Itong mga hormones po kasi na to, meron din po yung responsibility sa pag-regulate ng emosyon ng isang tao. Very evident po ito sa mga kababaihan na yung tinatawag nating perimenopausal or menopausal. So sa mga mister po na nanonood na tingin nyo parang perimenopause or parating na sa menopause si misis, mapapansin nyo po na parang nag-iiba yung kanyang emotions. Parang masyadong nagiging sensitive, parang masyadong nagiging malungkutin, or parang irritable. Nangyayari po yan kasi nagkakaroon na ng imbalance sa hormones nila, which is normal po kapag tayo ay parating na ng menopause. Sa mga kalalakihan naman, meron tinatawag na andropause. Ito naman yung bumababa na yung ating testosterone. Ang testosterone responsible po yan para magkaroon tayo ng motivation, para sumaya tayo, and para magkaroon tayo ng gana sa araw-araw. And kapag nagkakaroon ng pagbaba ng testosterone, at least 30 years old pa lang, pwede na po yung dahan-dahan bumaba. Pwede po maapektuhan yung ating day-to-day emotions and motivation. So sa mga mister na nanonood, para po mabagal lang yung pagbaba ng ating testosterone, para dahan-dahan lang siya bumaba at hindi agad bumagsak, dapat po nagkakaroon tayo ng tinatawag na resistance training. So ibig sabihin, magbuhat po tayo ng mga mabibigat para ma-develop yung ating muscles at damihan natin yung ating protein. Kasi po pag mas malaki yung ating muscles, mas regulated din po yung ating testosterone sa katawan. Also ako po personally, nagtitake po ako ng mga supplement na para mabalanse yung aking testosterone. Personally, ang tinitake ko po is of course si Healthmate. So si Healthmate po, nung ginagawa namin to, kinonsider po namin yung mga pangangailangan ng mga mister. Kasi po, ang primary ingredient na to is yung tinatawag nating Aphrodana. So, si Aphrodana po, pag sinearch nyo po yan sa internet, isang German blend po yan na nakakatulong para mabalanse and para ma-regulate yung ating testosterone. Also, nakakatulong din po si Aphrodana para ma-regulate yung ating mood. Para lagi tayong ganado, para lagi tayong hindi bagsak yung ating mood. Also, meron din po itong maca root na nakakatulong po sa blood flow ng mga kalalakihan. Meron din po itong Panax ginseng, Tribulus terrestris, very important din po sa testosterone, zinc, and vitamin E. So parang pang-araw-araw siyang vitamin sa mga kalalakihan. Si zinc po nakakatulong din yan sa testosterone, si vitamin E, antioxidant po yan. So yung combination po nito, pinag-aralan namin para maging akma sa pangailangan ng mga mister. So kung gusto nyo po i-check out, lalagay ko po yung link sa description box ng video na to. Next sa mga causes is of course kapag tayo ay laging babad sa social media. Ang social media po kasi isang uri po yan ng stimulation sa ating brain. So, kunyari, nag-doom scrolling tayong ganyan. Scroll tayo ng scroll kahit hindi naman natin alam kung ano yung hinahanap natin. Basta ganun lang tayo ng ganun. Ang nangyayari na i-stimulate yung ating brain. And kapag hyper-stimulated yung ating brain, tandaan natin, nangingibabaw si sympathetic. So, sympathetic, lagi tayong excited sa napapanood or lagi tayong kinakabahan sa napapanood natin or lagi tayong anxious. Kakaroon tayo ng anxiety sa mga napapanood, especially mga bad news.
Kapag heightened si sympathetic na ibabaw yan, ang mangyayari, babagsak ang iyong emotions. Ngayon, pag-usapan natin kung ano yung mga warning signs ng emotional numbness. Number 1 is kapag wala ka ng interest sa mga bagay-bagay. Kunyari, ang paborito mo dating gawin araw-araw ay maggitara. So, everyday ka nagigitara, nag-aaral ka ng iba't ibang chords or mga kanta. Tapos, suddenly, or after one day, nagising ka, yung gitara mo, napansin mo, hindi mo na siya ginagalaw. So, isang uri po yan ng loss of interest. Ang nangyayari po dyan, dahil bagsak yung ating emotions, bagsak din yung ating motivation. Walang nagdadrive sa atin para gawin yung ating mga hobbies. Next is hindi ka na makaramdam ng kahit anong emotion. So, kunyari may nagbigay sa'yo ng regalo, hindi ka nagiging masaya, tinatanggap mo lang. Or parang hindi mo alam yung i-react mo sa regalo na yun, kahit gustong gusto mo yun. O kaya naman merong sad news na binalita sa'yo, hindi ka rin nakakaramdam ng kalungkutan, hindi ka makaiyak. So, nangyayari dyan, emotional numbness kasi namanhid ka na, wala nang pakiramdam, hindi ka na masaya, hindi ka na malungkot. Next na warning sign, emotional detachment. Ibig sabihin po nito yung mga dati mong ka-close na sabihin natin mga kabarkada or mga mahal sa buhay, mga kapamilya. Kunyari yung kapatid mo, close mo dati, lagi kayo nagkukwentuhan. Pero suddenly, hindi ka na nagkukwento sa kanya. Biglang ayaw mo na mag-share sa kanya. Or sa mga kabarkada mo, every week kayo lumalabas. Pero suddenly, ayaw mo na sumama sa kanila. Next is yung tinatawag nating autopilot. Ito yung napag-usapan natin kanina. Parang pumapasok ka na lang para pumasok, para magtrabaho. Tapos umuwi ka na lang para umuwi. Yung other purpose mo sa life, nawawala na. Next, very important pa rin lalo na sa mag-asawa or sa mag-partner, loss of libido. Wala nang gana sa kama. So, wala nang gana lambingin si Mrs., wala nang gana lambingin si Mr., kahit yakap lang, nawawalan po ng connection yung mag-asawa. Ang nangyayari din dito, dahil mababa yung iyong emotions, wala kang motivation, and bagsak ang iyong hormones, naapektuhan po yung libido. So, kailan po yung tamang oras na dapat nagpapacheck ka na sa doktor? Unang-una, kung nakakaramdam ka ng mga warning signs for 2 to 4 weeks. Remember, ang pagiging anxious, ang pagiging kabado or matatakotin, very normal po yan, lalo na kung may pinagdaraanan tayo. Pero kung ito po ay tatagal na ng more than 2 to 4 weeks, posible po na meron ng changes na nangyayari sa ating brain. Pwede pong bumababa na yung mga happy hormones natin completely. Pwede po ang nangyayari is nagkakaroon na tayo ng onting anxiety or baka naman nag-i-start na yung tinatawag nating depression. So kung more than 2 to 4 weeks ka ng ganito, dapat nagpapacheck na sa doktor. Next, kung apektado na po yung inyong day-to-day living. Sabihin natin for 4 weeks hindi ka na makapag-function sa trabaho. So ayaw mo na pumasok, ayaw mo na makita yung boss mo, ayaw mo na magpakita sa tao. Or sa bahay naman, kung hindi ka nagwo-work, kunyari housewife or house husband, hindi ka na makapagtrabaho sa bahay, hindi ka na makapagluto, makapaglinis, or makapag-alaga ng inyong mga anak. Next is of course, kung meron ka talaga ng mga health condition na nabanggit ko kanina. Kunyari meron ka talagang PCOS, alam mo na sa sarili mo. Meron ka talagang hormonal problem, alam mo na sa sarili mo, or thyroid problem, dapat po nagpapacheck na sa doktor kasi posible na yung emotional numbness mo ay dahil sa mga conditions mo sa katawan. Next is nagiging impulsive ka na. Ang ibig sabihin nito, alam mong risky yung isang bagay pero bigla mo siyang gagawin na hindi mo masyadong pinag-iisipan na mabuti. Kunyari pagsusugal. So alam mo namang masama magsugal pero bigla ka nagsusugal in the middle of the week. Parang hindi mo pinag-isipan. Sinugal mo na lahat. Kahit alam mo na masama yung epekto nito. Or another example is pakikipag-inuman. Kunyari Monday night, wala namang party, wala namang celebration pero bigla ka nakipag-inuman. Tapos yung inuman nyo pa talagang sagad. Talagang bagsak kayo sa lamesa. Yan, mga uri po yan ng impulsive activity. Kapag naggaganyan na po yung inyong habits or napapansin nyo ganyan na yung inyong kasama sa bahay, dapat po nagpapacheck na sa doktor kasi kailangan maiwasan yung mga risky behavior. So ano yung mga pwede nating gawin para makaiwas or para mabawasan yung tinatawag nating emotional numbness? Una-una dyan yung box breathing. So ito tinuturo ko na rin sa Facebook. So pag sinabi pong box breathing ang gagawin natin, i-inhale tayo ng 4 seconds. Inhale. And then, pigil ng another 4 seconds. And then, exhale slowly for 4 seconds. And then, pigil ulit ng 4 seconds. And then, inhale ulit. So, cycle lang po yan. Inhale for 4 seconds. Hold for 4 seconds. Exhale for 4 seconds. Hold for 4 seconds. So, ang ginagawa po niyan, kung naalala nyo yung vagus nerve na nabanggit natin sa intro ng video na to, ang vagus nerve po, yan po yung responsible para makontrol or para mas ma-dominate yung parasympathetic. Kasi pag may emotional numbness, meron tayong anxiety, panic attack, kapag nag-box breathing tayo, na-activate si vagus nerve. Gusto natin ma-activate si vagus nerve para mabalanse yung ating nervous system.
Next is yung tinatawag nating grounding exercises. So ito pwede nyo po ito gawin tapos isama nyo na rin sa sunlight exposure. So dalawang tips na po agad to. So every morning, sabi natin 8 a.m., 9 a.m., magpunta po kayo sa tapat ng bahay nyo, magpaaraw kayo. At habang nagpapaaraw kayo, dapat po walang tsinelas. So ramdamin nyo po yung ground, yung sahig. Ang nangyayari po kasi dito, na-establish natin yung ating sarili. Parang bumabalik tayo sa ating self-awareness. And at the same time, naaarawan tayo. So itong sunlight, mataas po yan magbigay ng vitamin D. Ang vitamin D, nakaka-regulate po yan ng ating emotions at mood. Next is of course, ayusin natin yung ating tulog. Dalawa ulit to, ayusin yung tulog, bawasan yung social media. Ayusin yung tulog, dapat 7 to 9 hours tayong natutulog every day. Same dapat yung oras ng tulog, same yung oras ng gising. And bawasan po yung pag-social media, pag-doom scrolling. Kasi po, pag doom scrolling tayo ng doom scrolling, hindi talaga tayo makakatulog niyan. Dapat 3 to 4 hours before bed, hindi na tayo nagpo-phone. Sa pagkain naman, damihan natin yung ating protein. Again, ang protein, nabanggit ko rin kanina, kailangan yan para ma-regulate yung ating hormones. Kung meron tayong hormonal imbalance para tumaas or para mabalanse yung ating hormones, kinukuha po yan sa mga protein. Damihan natin yung salmon, damihan natin yung mga isda, damihan natin yung mga karne, tsaka pagkain ng manok. So, tandaan po natin na hindi lahat ng uri ng mental health ay halata. Yung iba, tahimik lang. Yung iba, walang senyales na pinapakita. Pero pwedeng nagsasuffer ka na pala. Kaya kung may kakilala po kayo na tingin nyo nagkakaganto or nakakaranas ng ganto, share nyo po itong video na to. And kung meron po kayong mga katanungan or kahit anong comments, i-comment nyo po kasi binabasa ko po yan isa-isa. Kung gusto nyo po malaman kung anong mangyayari sa katawan nyo pag araw-araw ka kumain ng itlog, ito po yun. Once again, I'm Doc Alvin, signing out.